no? From the Vatican to St. Mary Major. Sure. So ngayon, actually harap na talaga yan ng casa. Ayan na yung gate, no? Ayan na yung parang gas station ng Vatican inside. May gasoline station inside the Vatican for the cars of those working in the Vatican. So ito na yung mga alleys inside the Vatican State. So these are the Vatican Police, Gendarmerie. So ito na yung gate, yung sinabi kanina. Ito po yung western gate ng Yes. Vatican City, yung Porta del Perugino. Yes, you can see the walls of the Vatican. Ito na yung main street of Rome. Yes. Tapos may dadaanan, Father, na ilog. So medyo mabilis siguro ito, Tingin Father ko, Francis, kasi naka-Pope Mobile, we did not know Yeah. Hindi naman natin alam earlier na isasakay pala. Actually, wala po ang nasa isip ko yung libing ng Pinoy na ilalakad. So medyo mabilis ito. Pero tignan din natin kung ano mangyayari kapag dumating dun sa areas na maraming tao, no? Actually, Father, pag titignan na talaga natin to, walang nakakaalam sa mangyayari kasi pambihirang pagkakataon na pwede rin makakita tayo ng ganito dahil in over 100 years, siya yung unang Santo Papa na ililibing sa labas ng Vatican at may ganitong prosesyon na mangyayari. So beside that street, yan yung Paul VI Auditorium. Still inside the Vatican. Inside the Vatican. Now, makikita natin ngayon na sa labas na. That's the main street. That's I think the Porta Cavalleggeri. And then may tunnel dyan. No? So papasok yan sa ilalim ng tunnel. And then paglabas, that will cross to the river Tiber. And then main street na yan ng Vittorio Emanuele. No? Papunta sa Piazza Venezia. Yeah. So doon, Father, So medyo slow slow yung kanyang movement ngayon. So we will see kasi ang mga tao after na the bridge. So you can see now, you see the tunnel now. So on top of the tunnel is another university. That's the Urbaniana. Yes, that's still part of the Vatican, but outside na. Okay. Outside the territory. Yung nasa Rome kay Father Aris, sa Colegio Filipino kayo? Hindi, Father. Kasi sa Salesian University ako nag-aral. Malayo. 2 hours away. 2 hours away from Colegio. So, ako naalala ko noon, I will go to the Vatican every Saturday. No? Parang meron akong weekly pilgrimage na kasi nga malayo ito yung aming tunnel na nababanggit mo, Father Joe. So, ito na yung mga, siguro may kasabay ngayon na parang mga other vehicles of the Italian state. These are the escorts, the Italian police. Mahigpit po ang seguridad syempre sa Vatican at dyan po sa Roma dahil nga po bukod sa may estimated na 200,000 dun pa lang sa St. Peter's Square ay meron po tayong 170 na dignitaries, heads of state, nasa 50 kabilang po dyan syempre si Pangulong Bongbong Marcos, si US President Donald Trump at iba pang leaders. So makikita natin, marami ng tao, makikita natin alongside the main road of this is going now to the Tiber River. So ito na yung tunnel. Ito yung tunnel na papasukan. So very symbolic, Father Aris, kasi may parang gradual talagang transition, no? Yung journey, yung paglalakbay sa to the Father's home, no? Na come to think of it, isa sa mga in-emphasize ni Pope Francis dun sa kanyang document na Spes Non Confundit tungkol dun sa Jubilee, Jubilee of Hope ngayong 2025. Naalala ko, in-emphasize niya yung importance ng pilgrimage. And sabi niya, yung kinabi ko kanina, Father, yung paglalakbay, no, yung habang tayo. You can see now the city of Rome. So again, very, very symbolic because
in previous funerals, wala tayong ganitong images na it's the whole city of Rome Kakaiba now. po talaga itong napapanood natin. Yung nakikita natin. No? Sorry to cut you off, Father. Saglit lang po. At makakasama po natin yung ating reporter, si Mai Muling Tapang, na naroon po mismo sa prosesyon para kwentuhan tayo kung ano yung nakikita niya mula doon sa kanyang pwesto. Mai? Yes, Jeff. So, ayan nga, dito sa big screen na nasa harapan ng Basilica di Santa Maria Maggiore ay nakita natin ang procession o ang pagdadala ng labi ni Pope Francis patungo dito sa Basilica of Saint Mary Major. At Yung mga messages at saka yung kanyang mga interaction. Salita ng mga Pilipino. Salamat, Lolo Kiko. Pagpupugay Yes. ng kanyang pagpupugay buhay. din. So, parang appreciation na yung naging buhay mo ay biyaya sa amin. So, Father Joe, ito po, can you tell us more about Basilica di Santa Maria Maggiore? Nandito na tayo ngayon sa Basilica of St. Mary Major. May English po kasi sabi Italian na ano eh. Magandang historical connection din pala, Jeff. Yung si Jose Rizal, yung pumunta siya sa Roma before siya na bumalik sa Pilipinas at yung nagkaroon ng yung kanyang parang martyrdom na sa Pilipinas, dumaan siya sa Roma. Of the 400 churches in Rome, there are around 400 churches in Rome. No? Isa lang yung binanggit niya na pangalan, yung Saint Mary Major. Yun lang binanggit niya na pumunta siya sa Saint Mary Major para magdasal. Dati, I think it was 1887 yung pagpunta niya sa Roma. So yun para pinaka-connection natin. Ang maganda rin sa Saint Mary Major, dyan madalas nagmimisa ang ating mga migrants. Yeah, kasi nandyan kasi yung relic ng crib ni Jesus. So merong connection with Christmas. Yes. Yung ating yung simbang gabi. At yung Maggiore din, malapit sa ating Basilica of Santa Pudenciana, Yes. where the Centro Chaplaincy. Filipino of the Now, chaplaincy is located. So walking distance lang ito. Pag may malaking events sa mga Pinoy, kasi maliit yung Basilica Santa Pudenciana, usually dyan ginagawa sa Santa Maria Maggiore. Nagyan yung connection na naman po, So Father. may connection tayo dyan We're sa talking Maria about Maggiore. isang Santo Papa na malapit sa mga refugees, sa mga migrants Yeah. at mahihirap. So ito na yung interior ng Basilica. It's a beautiful Basilica. Maraming mosaics dito. At yung ceiling, nakikita rin sa ceiling, sinabi sa record na that's gilded in gold, no, from Latin America. The first gold na after Christopher Columbus landed in Latin America. So parang as a tribute to Our Lady, yung gilded gold came from Latin America. Ito pong Basilica di Santa Maria Maggiore ay halos 1,600 years old na po. Yes, Yung yeah. Basilica, isa sa mga pinakamatandang simbahan at pinakaunang Marian Sanctuary. Nasa loob po nito, yung Holy Crib ng Infant Jesus at yung icon ng Birheng Maria at Batang Jesus na tinatawag na Salus Populi Romani. Makikita natin ngayon na ipinapakita yung coffin ni Pope Francis for one last time sa mga tao, no, bago siya ipasok sa loob ng Basilica ni Saint Mary Major. Nasa simbahan din, Father, yung imahe na unang dinasalan ni Pope Francis nang maging Santo Papa siya noong Yun 2013. the same image, the same favorite image of Pope Francis, yung At Salus. binabalik-balikan niya po ito Yes. lagi. Opo. Before he makes a foreign trip, Dadaan po talaga. dadaan siya doon. After ng foreign trip, dadaan naman siya doon. Magdadala siya ng bulaklak. Yes. Salamat. So after for the papal visit to the Philippines 2015, dumaan siya muna doon bago yung biyahe na yon. After ng visit to the Philippines,
dumaan na naman siya doon, dinala ng bulaklak. Ngayon may bagong, sa huling paglalakbay ng Santo Papa, nandun po siya ulit. Kaya nga, doon niya pinili. Kasi favorite church na ito at ito yung kanyang favorite image. Again, another symbol. Kasi he is a Marian Pope and until death, he is very close to the Blessed Mother.
The deacon now carries the book of the gospel, and we hear Cardinal Giovanni Battista Re deliver the homily. In this majestic St. Peter's Square, where Pope Francis celebrated the Eucharist so many times and presided over great gatherings over the past 12 years, we are gathered with sad hearts in prayer around his mortal remains. Yet we are sustained by the certainty of faith, which assures us that human